ito pala ay continuation doon sa una kong vlog about sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Meron din akong kaibigan dito. Asawa niya Australian. So dahil din sa mga kamag-anak sa Pilipinas, lagi sila nag-aaway. Lagi niya kinikwento sa akin. Dahil nga daw, sabi ko, bakit ba kayo nag-aaway? Sabi niya, alam mo tiyang dahilan? Yun lagi yung pagpapadala ko sa Pilipinas. Papadala siya ng box, papadala siya ng pera. Sabi ko sa kanya, bakit mo ba kasi kailangan magpadala? Wala ba? Bakit ba? Sabi niya sa mga kapatid daw. Sabi ko, bakit ba mga kapatid mo ba walang trabaho? Mga inutil ba sila? Hindi naman sa pag-aano ha. Kasi siyempre, ang Australian, ibang culture nila. Hindi talaga nila maintindihan yun. Yun daw ang sabi ng asawa niya eh. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mo lagi magpadala sa Pilipinas. Padala ka ng padala. So kung ganyan ang sitwasyon mo bilang bilang asawa, intindihin mo yung asawa mo, 'di ba? Intindihin mo yung kasi iba nga ang kultura nila eh. Hindi talaga nila tayo maintindihan. Yeah, kung ako at sa mga kamag-anak din nga diyan sa Pilipinas, siyempre, wag din kayong ganyan, hingi kayo ng hingi porket nandito nakapag-asawa ng Australian. Sa tingin niyo mayaman na 'yon? Marami ng pera. Hindi nyo alam kung anong paghihirap din nila, ang kayo din nila dito para lang kumita ng pera. Para ipadala dyan sa inyo. Marami ako ditong kakilala, katrabaho. Nagdo-double job sila para lang maipadala sa Pilipinas. At yan ang umpisa ng pag-aaway nilang mag-asawa. Kasi ang mga puti hindi nila naintindihan eh. Kung bakit daw kailangan magpadala sa Pilipinas. Ano ba daw ang mga kamag-anak sa Pilipinas? Inutil. Yun ang sabi. Ano ba daw inutil na bakit kailangan magdepende sa inyo? Sabi niya magdepende sa iyo. Ay hingi ikaw na lang lagi padala ka ng padala. Kaya kayo naman intindihin niyo yung mga kamag-anak niyo dito. Ginoo, huwag kayo hingi ng hingi. Kasi may sarili rin silang pamilya. Sarili din silang pamilyang sinusuportahan at may mga sarili silang bills na binabayaran. At saka isipin nyo ha, masira ang pamilya ng kamag-anak nyo dahil sa inyo. Just imagine, nag-away sila ng away ng mag-asawa dahil lang kapapadala sa Pilipinas. Actually, may isa nga akong kakilala eh. Talagang naghiwalay sila. Naghiwalay silang mag-asawa. Ang root cause ng problem ay yun. Yung pagpapadala sa Pilipinas. Kasi sa mga puti kasi, iba kasi ang kultura nga nila. Sa kanila, parang kanya-kanya. Yung pera mo, pera ko, pera ko. Pero siyempre, dahil nga hindi mo sila masisisi, parang naaawa sila. Naaawa sila sa kanilang asawa na lagi nilang nagpapadala sa Pilipinas, hindi nag-i-enjoy sa pera. Kumbaga sa sub-sub na sa trabaho para lang kumita, para ipadala sa Pilipinas. Meron pa nga nagsabi sa akin sabi niya, alam mo ba ate, lahat na ako na pinagawaan ko ng bahay, tapos every month ako pa yung nagpapadala para pangbayad sa mga bills, sa mga pagkain. Parang sobra-sobra naman ata para sa akin. Nakakaawa sila. Natutulang ako naaawa sa kanila. Pag nagkukwento sila sa akin, siyempre ina-advisean ko sila. Kasi nga yung health din nila ang dapat nilang isipin. Imagine mo, wala kang pahinga. 7 days ka magtatrabaho. Pag weekend, meron ka pang racket para lang kumita ng malaki para maipadala. So para sa akin, parang hindi tama. Kailangan mo rin minsan mag-enjoy sa sarili mong pera. Hindi lang, puro lang padala ka ng padala. Naiwan ko kung agree kayo dyan sa sinasabi ko. Basta ako, siyempre isipin nyo rin yung sarili. Dito sa abroad, wala kang kamag-anak. Wala ka pwedeng hiraman dito. Sa bangko, kung gusto mo mangutang sa bangko. Kaya mahirap ang buhay dito, hindi ganun kadali. Kagaya ng mga iniisip ng mga nasa Pilipinas. Akala nila dahil nasa abroad, ang daming pera, ang dali kumita ng pera. Hindi ganun kadali, ang hirap. Magdo-double job ka pa dito para ka lang kumita ng malaki. At saka ang katawan mo wala nang pahinga. Pagod na pagod. Meron na akong kasama, pag work laging antok na antok. Parang gustong matulog kasi nga
kadodouble job para lang ipadala sa Pilipinas. Kaya kayong mga tao dyan sa Pilipinas, kung pinapadalhan kayo ng peras ng kamag-anak niyo dito sa abroad, matuto kayong magtipid. Magtipid at ano ba tawag doon? Yung spend wisely ba ang pera? Hindi yung ano lang kayo, waldas lang kayo dyan. Kasi yung perang yan, dugot pawis ang puhunan ng mga kamag-anak nyo dito. Minsan nga, meron nga akong kakilala, hindi na nga ako makain eh. Nagaano lang, yung parang mga sitsirya na lang ang kinakain dahil nagtitipid. Nakakaawa nga eh. Lalo na yung mga estudyante dito. Minsan sa totoo lang, dati ang dami ng madalas ako magbigay sa kanila ng pagkain kasi naaawa ako sa kanila eh. Yung mga estudyante, sabi ko, ba't ganyan lang kinakain mo? Sabi niya, kasi pambayad ko pa sa tuition, tapos padala pa ako sa Pilipinas. Ay, sus, Ginoo. Sabi ko, paano ka magkasakit ka? Paano ka makapagtrabaho? Kaya minsan nga, pag makapagluto ako ng madami, binibigyan ko yan sila eh. Kaya nga tinatawag nila sa akin, feeding program daw. May feeding program si ate. Siyempre, parang lang ba, kasi nga, kababayan mo, nakakaawa mga estudyante, wala ang mga magulang dito. Mga bata-bata pa. Kaya yung kayo dyan sa Pilipinas, magdahan-dahan kayo kahihingi. Kasi alam nyo ba, kahihingi nyo sa kanila, dahil sila walang pera, nai-stress sila. Sabi nga ng husband ko, may kakilala nga siya, may kaklase siya na kahihingi pera ng mga kamag-anak dyan sa Pilipinas dahil wala nga siyang pera at ubos na. Nagpakamatay sa stress. Kaya kayo dahan-dahan, sana maging moral lesson sa atin yung mga ganong sitwasyon. Huwag tayong hingi ng hingi lang. Pag pinadalhan tayo, matuto tayo magtipid. Gamitin natin ang pera sa tamang paraan. Huwag lang waldas ng waldas at hingi ng hingi. Ay, hanggang dito na lang muna at ako'y nag-walking ako. Bye for now muna. Next, sa susunod na naman na episode natin, abangan nyo about dito sa mga kamag-anak na nasa abroad at saka kamag-anak sa Pilipinas.